sa mga siya magkakaroon siya interior decorator. Kaya pinangihinayaan ng iglesia, mga kapatid. Ngayon, dumako tayo dito sa inihanda sa atin ng Panginoon Diyos na ating pag-aaralan na ang paksa ay ganito, pakinggan ninyo, intindihin natin mabuti. Ang kinalalagyan ng kapayapaan at pag-asa at ang taong makakasumpong. Dito, mga kapatid, yung kalayaan at pag-asa, yung kalayaan, nandun ang pag-asa. Ngayon, kung sino ang naglagay dyan upang ang tao ay masumpungan. Ngunit kung minsan itong kalayaan at pag-asa, mga kapatid, hindi gaano binibigyan pansin ng karamihan. Kundi ang binibigyan pansin, mga kapatid, ang karamihan ay ang kanilang pinagsisikapan na mapaganda, mapabuti ang kanilang buhay. Ngunit dito, mga kapatid, yung pag-asa na nandun sa kinalalagyan ng kalayaan. Dapat ito maging maliwanag sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa atin, mga kapatid. Kaya ang tanong dito, sino ang kalayaan at pag-asa? O di kayain, nasaan ang pag-asa nito o kalayaan nito? Sapagkat walang kalayaan o walang kalayaan pag-asa kung walang naglagay. Ngayon malalaman natin na kung saan at sino kung saan ang kinalalagyan ng kalayaan at pag-asa. Ayon dito, mga kapatid, sa unang Korinto 14:33, ganito po ang ating matutunghayan. Ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Dito'y maliwanag sa atin na ating napag-unawa. Ang Diyos ang kalayaan, di ba? Yan ang maliwanag yan. Hindi ang Diyos ay kaguluhan, kundi kapayapaan. Ngayon, mga kapatid, saan nagaganap at nangyayari itong kalayaan o kapayapaan na ito? Na ang Diyos ay kapayapaan. Saan nangyayari ito? Na ang Diyos ang kapayapaan. Ito, mga kapatid, tuloy. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Dito'y maliwanag na ating napag-unawa, napag-intindihan, maintindihan na yung kalayaan na yun, kalayaan ba? Kapayapaan. Yung kapayapaan na yun, nandoon sa iglesia ng mga banal. Ano nga ba ang iglesia ng mga banal? Iglesia ng Diyos. Bakit banal? Pinapaging banal kay Kristo. Kaya yung iglesia ng mga banal, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa ibang salita ng iglesia, sangbahayan o iglesia, sangbahayan ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay. Sa ibang salita, mga kapatid, ay kaharian ng Diyos. Nandoon at doon inilagay, inalalagyan ng kapayapaan at pag-asa. Ngayon, mga kapatid, ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito sa iglesia ng mga banal na kung saan dito inilagay ang kapayapaan? Narito, mga kapatid, dito naman sa Roma, ganito naman ang ating matutunghayan. 14:17, ganito ang sinasabi at isinulat ni Apostol Pablo. Narito, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.
mga kapatid, ito ang nangyayari ng kapayapaan. Dito nagaganap na pinahihiral ng Panginoon Diyos sa Iglesia ng mga banal ay ang kapayapaan ng duto ng katwiran at kagalakan ng Espiritu Santo. Ngayon, nandyan mga kapatid, diyan kinalalagyan, andyan, doon kinalalagyan. Dito maliwanag na nandudon ang kinalalagyan ng kapayapaan. Ngayon mga kapatid, bago mangyari ito, ano ang hula ni Propeta Isaias patungkol dito sa katwiran, kapayapaan at kagalakan ng Espiritu Santo? Narito ngayon mga kapatid, tunghayan natin ang hula ni Isaias kung ano ang kanyang sinasabi dito sa 9:6. Narito po mga kapatid, 9:6. Para maluwanagan natin kung ano ang hula ni Isaias patungkol dito sa kapayapaan. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay iniatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Dito mga kapatid, ang Diyos na ay ang kapayapaan. Ngunit dito, isang Pangulo ng kapayapaan. At alam natin at nabatid natin, nandoon sa iglesia ng mga banal o kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sino itong tinutukoy niya na Pangulo ng kapayapaan? Dahil ito nga mga kapatid ay hula, sapagkat ibinigay sa atin ang anak na lalaki. Sabi niya, ipinanganak sa atin ang isang bata, ibinigay sa atin ang anak na lalaki. Ngayon mga kapatid, sinabi niya, sa kanyang balikat, inihatang sa kanya ang kapamahalaan. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, tagapayo, walang hanggang Ama, at Pangulo ng kapayapaan. Ngayon malaman natin mga kapatid kung sino ang tinutukoy niyang Pangulo ng kapayapaan. Ayon na dito sa sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, dito sa Hebreo. Ganito po ang ating malalaman kung sino nga itong tinutukoy niya na Pangulo ng kapayapaan. 10:21. At yamang may dakilang saserdote na Pangulo sa lahat sa bahay ng Diyos. Ano ang ating narinig mga kapatid? Dakilang saserdote na Pangulo sa bahay ng Diyos. Sino ito? Di man natin basahin, kailangan malaman natin kung saan mababasa ito. Mababasa dito rin sa Roma rin ay Hebreo. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kaligtaan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilalang si Jesus. Yung sinabi niya, Pangulo ng kapayapaan, Pangulo ng kapayapaan sa bahay ng Diyos. Ito ang ating kinikilalang si Jesus. Ito mga kapatid, napakaliwanag na kung saan masusumbungan na kung kasaan doon kinalalagyan ng kapayapaan at pag-asa. Ngayon,
tayo